ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin po rin. Pakibati nga po ninyo ang inyong katabi with smile. Merry Christmas and a Happy New Year. Sama po si Father Birch, binabati po namin kayo ng isang maligayang Pasko at mabiyayang bagong taon sa inyong lahat. Mga kapatid, sa pagsalubong natin sa bagong taon, hindi lamang ito patungkol sa pagpapasalamat sa Diyos sa mga biyayang tinatanggap niya. Hindi lamang din ito patungkol sa paghingi ng biyaya ulit sa panibagong taon. Bagkus ang tunay nating ipinagdiriwang sa araw na ito ay ang dakilang kapistahan ng ating mahal na ina bilang ina ng Diyos. Ang kapistahang ito ay hindi patungkol kay Maria bilang Diyosa. Hindi Diyosa ang mahal na Birheng Maria. Ang pagiging ina ng Diyos ni Maria ay hindi patungkol sa karangalan na mayroon siya. Bagkus ito'y patungkol kay Jesus, na simula nang siya isinilang, nang siya'y pinaglihi, hanggang sa ngayon, siya'y tunay na Diyos at tunay na tao. Kaya naman, ang title na ito ni Mary ay patungkol kay Jesus bilang Diyos, na tinutuligsan ng ilan sa ating mga kapatid, dahil hindi sila naniniwala na si Jesus ay Diyos. At ang title na ito ng mahal na Birheng Maria ay sinabi na ng simbahan noon pang 431 AD sa Council ng Ephesus. Kaya naman itong title na ito ay matanda na, matagal na, pinag-isipan ng simbahan at dapat nating sundin at panampalatayanan. Kaya naman mga kapatid, maganda rin na sa bagong taon na ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng ating ina. Dahil siya ang pwede nating maging modelo kung paano natin haharapin ang panibagong-bagong taon. At paano ba ginawa ni Maria, o paano ba tinanggap ni Maria ang kanyang biyaya? Sabi natin, ang kanyang pagiging ina ay dakilang biyayang ibinigay sa kanya ng Diyos. Subalit, paano ba niya natanggap ang titulo na ina ng Diyos? Simple. Naging available siya sa Panginoon. Kaya tanungin mo ang katabi mo ngayon, available ka pa ba kay Lord? Meaning to say, ang mahal na ina ay umuo sa kalooban ng Panginoon. Ibinigay niya ang kanyang buong sarili. Ipinagkatiwala niya ang kanyang sarili sa kalooban ng Ama. At sa pagsuko ni Maria sa ating Panginoong Diyos, ano ang kanyang natanggap? Isang malaking biyaya. At ito ang nagbigay sa kanya ng karangalan na tawaging pinagpala sa babaeng lahat. Sa pamagitan ng biyaya ng Diyos na tinanggap ni Maria, sa pamagitan ng pagsuko ni Maria, natanggap niya ang dakilang biyaya sa kanyang buhay. Kaya naman mga kapatid, tayo bilang mga Pilipino, naghahanda talaga tayo kapag bagong taon. At ang lagi nating hinihiling, sana maging swerte ang buhay namin. Kaya nga ano ang ginagawa natin? Bibili ka ng mga prutas, 13, kahit mahal. Tapos maglalagay ka pa ng bigas na may pera. Yung iba, bigas na lang kasi wala ng pera. Kung ano-anong mga bagay ang ginagawa natin, pampaswerte. Pero mga kapatid, ang isang tunay na Kristiyano hindi naniniwala sa swerte. Dahil ang tunay na Kristiyano naniniwala sa biyaya ng Diyos. Dahil ang swerte, iniisip mo, kapag ginawa mo ito, ibibigay sa iyo. Halimbawa, kakain ka ng 12 na grapes sa ilalim ng table para magka-love life ka. Sinubukan ko 24. Walang nangyari. Example lang naman yun. Hindi nakabatay sa mga bagay na ginagawa natin ang pagpapala ni Lord. Ang pagpapala ni Lord ay nakabatay kung paano ka magtitiwala sa Kanya. Hindi ito nakabatay sa dami ng pagkain na meron ka sa mesa. Asa kung ano ang ihahanda mo ngayon. Ito'y nakabatay kung paano mo inihanda ang iyong puso para tanggapin ang mas malaking biyaya ng Diyos na ibibigay niya sa iyo.
Kaya naman mga kapatid, huwag tayong mag-focus sa swerte. Dahil ang swerte, mawawala. Ang swerte, hindi natin alam kung talagang makakamit natin. Pero kapag nagtiwala ka sa Diyos, ipagkakaloob niya ang biyaya, higit pa sa inaasahan mo. Amen? Amen. Dahil sa bandang dulo, sino ba ang nagbibigay ng biyaya? Hindi yung swerte, hindi yung bigas, hindi yung prutas, hindi yung asin. Ang magbibigay sa iyo ng biyaya ay ang Panginoon. Kaya naman, ito yung pinakita sa atin ng mahal na Birheng Maria. Natanggap niya ang biyaya dahil sa kanyang matibay na pananampalataya. At paanong pananampalataya? Pananampalatayang handang isuko ang lahat sa Diyos. Kaya sa bandang huli mga kapatid, ang pananampalataya ay hindi lamang patungkol sa biyaya. Ang pananampalataya ay patungkol sa pagtitiwala sa Diyos. Hindi mo man makamit yung mga wishes mo, hindi mo man makamit yung mga pinagdarasal mo, pero alam mo sa sarili mo dahil nagtitiwala ka sa Diyos, may magandang bagay siyang pwedeng gawin sa iyo. Mas masarap matanggap ang biyaya galing sa Diyos kaysa ang biyaya na gusto mo lang matanggap. Kaya naman mga kapatid, sa paghahanda natin sa panibagong taon na ito, sana ang maging New Year resolution natin, hindi yung pagdadiet, mahirap yan. Hindi yung pag-exercise, ang sarap matulog. Ang maging New Year resolution nawa natin ay magkaroon tayo ng isang pusong handang sumuko sa kalooban ng Panginoon. At masasabi nating tunay tayong ready kapag ginawa natin ito. Kaya naman sa bandang huli mga kapatid, ang tunay na pagpapala ay hindi natin makakamit sa mga pampaswerte na ating hinahanda. Ang tunay na pagpapala ay nandun sa Diyos na ating tatanggapin mamaya. Hindi ito patungkol sa mga bilog na prutas o sa mga bilog-bilog sa iyong damit. Ang tunay na biyaya, yung bilog na tatanggapin mo mamaya, ang katawan ng ating Panginoon. Kaya sana mga kapatid, ito yung maging pananampalataya natin. Huwag kang umasa sa swerte. Umasa ka sa Diyos. Dahil ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng biyaya na kinakailangan mo at higit pa sa biyayang inaasam mo. Ang biyayang ibibigay sa iyo ng Diyos, higit pa sa swerte. Dahil ang kaya niyang ibigay sa iyo ay ang biyayang kinakailangan mo, ang biyayang magpapatatag sa iyo, ang biyayang magkakaloob sa iyo ng kapayapaan, ang biyayang magbibigay sa iyo ng lakas ng loob upang makayanan mo ulit ang panibagong taon. Tinaguyod ka ng Diyos sa nagdaang isang taon, itataguyod ka niya ulit ngayon. Ang kailangan mo lang, umasa, magtiwala at manampalataya sa Kanya. Wala sanang maging kahati si Lord sa iyo. Amen.